Kamusta mga minamahal kong kapatid? Naway ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay mapasa inyo at sa inyong pamilya rin. Amen? Ako po si Pastor Antonio Junior at nandito ako para ibahagi ang isang bagay na inilagay ng Diyos sa aking puso. Alam ko na marami sa inyo ang dumating dito na pagod, pero higit sa lahat nadidismaya. Parang walang nagiging maayos ngayon. Parang sinusubukan mong kumatok sa isang pinto, hindi ito bumubukas. Sinusubukan mong dumaan sa ibang daan, pero parang hindi rin gumagana. Hayaan kong ibahagi ang natutunan ko sa aking paglalakbay. Sa oras ng matinding pagkadismaya, doon dumarating ang pinakamalaking pahayag ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kapag binabasa natin sa Ebanghelyo, ang mga disipulo ay nagtry manghuli ng isda buong gabi pero wala silang nahuling kahit isang isda. Kahit na may karanasan sila, mga profesional silang mangingisda, pero sobrang frustrated sila dahil napagdesisyonan nilang wala talagang isda dito. Pero kinaumagahan, habang nagtuturo si Jesus sa karamihan, sinabi ni Jesus kay Pedro, "Pedro, ihulog mo ang lambat mo sa mas malalim na bahagi ng tubig. Ihulog mo roon at makikita mo kung ano ang mangyayari." Sumagot si Pedro, "Jesus, pero sinubukan na naming manghuli. Wala talagang isda dito. Buong gabi kaming nanghuli, pero wala kaming nahuli kahit isa. Pero dahil kayo po ang nagsabi, ihuhulog namin ang mga lambat." Pagkahulog nila ng lambat, tinawag pa nila ang isa pang bangka dahil sobrang dami ng huling isda. Sobrang dami ng isda ang nakuha nila na muntik nang mapunit ang lambat. Kaya, mga kapatid, hayaang sabihin ko ito. Sa gitna ng matinding pagkadismaya, dapat mong buksan ang tainga at espiritual na mata dahil nais kang kausapin ng Diyos. Aleluya! Alam ko na may mga tao dito na nangangailangan ng sagot, nangangailangan ng salita. At ngayon, gusto kong sabihin ang isang bagay na talagang tumimo sa puso ko. Tiyak, magbibigay ito ng lakas ng loob sa iyo. Amen. Bago simulan ang mensahe ngayon, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagbabahagi ng mga panalangin ito. Mga kapatid, araw-araw tayong lumalago, patuloy na lumalakas ang ating pananampalataya. At nakikita kong may ginagawa ang Diyos na kamangha-mangha. Ang dami ng patotoo ng pananampalataya, ang dami ng patotoo ng pagbabago, hindi ba't dit totoo? Kamakailan, may batang lumapit sa akin. "Pastor, pinapanood ko po ang panalangin nyo. Gusto ko po sana magpa-picture kasama kayo." At sinabi pa niya, "Pastor, nakikinig din po ang mga magulang ko sa mga panalangin ninyo." Sobrang saya ko mga kapatid dahil sa pamamagitan ng isang bata, dinadala ng Diyos ang buong pamilya. Dahil dito, hindi ako nagsasalita tungkol sa relihiyon. Hindi rin ako nagsasalita tungkol sa simbahan. Ang pinag-uusapan ko lang ay ang Biblia. Makapangyarihan ang mensaheng ito para baguhin ang buhay natin. Amen? Binago nito ang aking buhay maraming taon na ang nakalipas. At purihin ang Diyos dahil ngayon ikaw naman ang mababago. Luwalhati sa Diyos. Bago ang lahat, hinihiling ko lang na mag-subscribe ka. Pindutin mo lang ang button dito sa ibaba, mag-subscribe, nandito lang sa ilalim ng video. Pagkatapos mong gawin iyon, may lalabas na kampanilya. I-click mo ang kampanilya at piliin ang opsyon na lahat. Ayos ba? Sa ganitong paraan, matatanggap mo agad sa cellphone ang mga susunod kong panalangin. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, gusto kong magbasa kasama kayo. Isang talata na nasa Awit 38, isinulat ito ni David noong panahon ng matinding paghihirap na kanyang dinaranas. Tingnan ninyo, ito ang nakasulat. "Nilulunod ako ng aking mga kasalanan para silang mabigat at hindi kayang pasaning-pasan. Ang aking mga sugat ay nangangamoy at may nana dahil sa aking kamangmangan. Ako'y nakayuko at labis na pinanghihinaan. Buong araw akong naglalakad na umiiyak at nagdadalamhati. Ako'y nilalagnat, ang buong katawan ko ay may sakit. Ako'y labis na mahina at lubos na nadudurog. Ang puso ko'y dumadaing sa matinding dalamhati." Tingnan ninyo ito mga kapatid. Dito natin makikita si David na isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Dumadaan sa matinding mga pagsubok. Ipinapakita nito sa akin ang isang bagay. Hindi mahalaga kung malaki ang ating pananampalataya. Hindi mahalaga kung matagal na tayong naglalakad kasama ang Diyos at matagal na nating kilala ang Panginoon. Lahat tayo ay dadaan sa mga sandali ng paghihirap. At ang tanong ay, kapag tayo ay dumadaan sa laban na ito, sa napakahirap na sandaling ito, paano tayo tutugon? Dito, makikita natin si David na ibinubukas ang kanyang puso sa harap ng Panginoon at sinasabi, "Diyos, hindi ko na kaya. Sugatan at nasasaktan ang puso ko." Kung itutuloy mo ang pagbabasa ng salmong ito, makikita mong dahil ito sa pag-abandona ng mga tao. Maging ang kanyang mga kaibigan ay iniwan siya.
Walang sinuman ang nanatili sa tabi niya sa oras ng kahirapan. Pero sinabi rin ni David na siya ay may sakit sa katawan at puno ng sugat ang kanyang katawan. Mabaho na ang kanyang mga sugat. Siya ay nakayuko, labis na pinanghihinaan, paikot-ikot lang at puro iyak. Ito si David. Madalas iniisip natin na ang mga dakilang tao ng Diyos noon ay palaging matagumpay ang buhay. Pero hindi naman ganoon. Si David ay isang taong labis na kinalulugdan ng Diyos, pero siya ay madalas na tinatanggihan at pinupunan ng mga tao. At lahat ng ito ay dahil galit ang dyablo kay David. Si David ay nagpapalaganap ng mabangong samyo ni Kristo. Isa siyang tunay na sumasamba, pero sa parehong panahon, ginagamit ng dyablo ang mga tao para pabagsakin siya. Makikita sa salmong ito na nais talagang patayin si David at naghahanda sila ng patibong laban sa kanya. Dito sa talata 12, sinabi ni David, Panginoon, gusto akong saktan ng mga tao. Ipinapahayag nila ang aking kapahamakan. At ako'y nananatiling parang bingi na parang wala akong naririnig. At tulad ng pipi, hindi ko binubuka ang aking bibig. Basta ako'y naghihintay sa iyo at naniniwala na sasagutin mo ako. Amen? Tingnan ninyo ito, mga kapatid, kung paano tumugon si David. Kahit sa harap ng mga paratang, kahit sa harap ng mga panlalait ng dyablo gamit ang bibig ng mga tao, mas pinili ni David na manahimik. Hindi siya sumagot pabalik, hindi niya ginantihan ng pareho, kundi naghintay siya sa Diyos para sa kanyang sagot, sa kanyang proteksyon. Amen? Alam ko na may mga tao dito na nakikinig sa akin at sila ay inaaway ng ibang tao. Sila ay hinihiya, sinisiraan. Kapatid, huwag kang gumawa ng kahit ano. Magtiwala ka sa Panginoon. Huwag mong pilitin na kumilos gamit ang sarili mong lakas o katarungan. Gawin mo lang ang isang bagay. Manalangin ka rito kasama ko araw-araw. Patuloy kang tumawag sa Panginoon. Lilipas din ang unos na ito. Amen? Napansin niyo ba mga kapatid kung gaano kadalas gamitin ng kaaway ang iba para pababain tayo? Naalala ko rito ang halimbawa ni Jose. Si Jose ay napanaginipan mula sa Diyos na balang araw. Kakailanganin ng pamilya niya ang tulong niya. Siya ang tutulong sa pamilya nila. Pero ang panaginip na iyon na dapat sana'y magdulot ng pasasalamat at saya sa kanyang pamilya ay kabaligtaran ang nangyari. Dahil dito, kinamuhian siya ng mga kapatid niya. Nainggit sila kay Jose at ayon sa Biblia, habang papunta si Jose para dalhan ng pagkain ang kanyang mga kapatid, sinabi ng mga ito, ayun tingnan mo, ayan na yung tinatawag na mapangarapin, nananaginip ng panaginip ng Diyos at tinutukso siya, tinatawag siyang mapangarapin. Alam kong may nakikinig sa akin dito na nakakaranas din ng ganito. Parang walang nagbibigay ng kredito sa'yo. Walang naniniwala sa'yo. Iniisip lang nila na parang nasa ulap ka lang, na hindi mo naiintindihan ang realidad sa paligid mo. Hindi ganun yon. Kasi kapag pangarap ng Diyos ang nasa puso natin, mga kapatid, hindi tayo namumuhay ayon sa rason. Hindi natin tinitingnan ang sitwasyon. Tayo ay may pananampalataya at naniniwala sa imposible. Amen? Kahit hindi maniwala ang iba, problema na nila yon, tayo magpapatuloy maniwala. At nandito ako ngayon, nagsasalita para sa iyo, para sa milyon-milyong tao. Dahil isang araw, naglagay ang Diyos ng mga pangarap sa puso ko at naniwala ako sa mga ito. Laban sa mga pangyayari, kahit na pinagtatawanan ako ng mga tao, dahil naranasan ko rin yan. Tapat ang Diyos at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. Amen? Sinasabi rin ng Biblia sa akin tungkol kay David. Isang araw, nagdala ng pagkain si David para sa mga kapatid niya. Alam mo ba kung ano ang sinabi nila? David, masama ang puso mo. Masama ang intensyon mo. Anong ginagawa mo dito? At si David, sa sandaling iyon, wala siyang ginawa. Hindi siya sumagot pabalik. Gusto lang niyang malaman kung bakit nagkakagulo ang mga tao sa paligid ng mga kapatid niya. May isang tao roon na nagsabi, David, alam mo ba ang nangyayari? May isang higante dito malapit sa atin na araw-araw tayong hinahamon. Ang hukbo ng Israel ay takot na takot sa higanting ito. At noong oras na iyon mga kapatid, si David ay nagboluntaryong lumaban sa higanting si Golias. At mula noon, alam mo na ang kwento. Binigyan ng Diyos ng tagumpay si David. Pero ang nakakatuwa ay sinabi ng mga kapatid ni David na masama ang puso niya. Pansinin niyo kung gaano katalino ang dyablo. Kasi sinabi na ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Samuel na si David ay isang taong ayon sa puso ng Diyos. Ang puso ni David ay dalisay. Ito ay pusong handang sumunod sa Panginoon. Pero alam ito ng dyablo at gusto ng dyablo na magkaroon ng dahilan para akusahan siya. Gusto niyang makalimutan ni David ang mga pangako ng Panginoon.
Alam kong nakikinig ka at may pusong nagmamahal sa Diyos na nais siyang makasama. Pero mag-ingat ka dahil gagamitin ng dyablo ang ibang tao para subukang kunin ang iyong pagkatao, para nakawin ang iyong kapayapaan, ang iyong pagkakakilanlan. Huwag mong hayaang mangyari yon, ayos ba? Kaya dito, Dabi, sabi niya, Diyos, gustong akong patayin ng mga tao. Naghanda sila ng mga patibong. Gusto nila akong saktan. Pero nakatuon ako sa Panginoon. Gusto ko lang naturuan ako ng Panginoon ng mga aral na kailangan kong matutunan dito sa disyertong ito. Sa parehong paraan, kailangan mo ring buksan ang iyong puso para matutunan ang mga aral ng Diyos. Amen? At gusto ko lang basahin ang isa pang talata bago tayo manalangin. Nandito ito sa Awit 119, talata 67. Tingnan mo kung ano ang sinabi ni David pagkatapos niyang pagdaanan ang lahat ng disyerto sa kanyang buhay. Tingnan mo ang sinabi niya, bago ako parusahan. Ako ay naliligaw noon, ngunit ngayon ay sinusunod ko na ang iyong salita, Panginoon. Ikaw ay mabuti at lahat ng ginagawa mo ay mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, dahil nilapastangan ng mga mapagmataas ang aking pangalan, ngunit patuloy kitang sinusunod ng buong puso. Ang puso ng mga taong iyon ay manhid, ngunit ako, nagagalak ako sa iyong kautusan. Mabuti para akin na ako'y naparusahan, upang matutunan ko ang iyong mga utos. Amen. Tingnan nyo kung gaano kaganda mga kapatid. Dito sinabi ni David, tingnan nyo, sulit talaga. Natuto akong sumunod sa Panginoon habang ako'y nasa ilang. Nalaman ko na sa pinakamabigat na laban, doon ako tinuturuan ng Diyos ng mahahalagang aral. At sinabi niya ang ganito, kung hindi ako naparusahan, nilait at pinahiya ng mga tao, hindi sana ako nasa landas ng Panginoon ngayon. Dati, palagi akong nalilihis ng landas. Lumalayo, pero ngayon matatag na ako na parang bato sa presensya ng Diyos. Amen, mga kapatid. Buong buo ang paniniwala ko na ako at ikaw, pareho lang tayong mananatiling matatag sa Panginoon hanggang sa huling araw ng ating buhay. Kahit pa ito'y sa pamamagitan ng mga pagsubok at maraming kahirapan. Dahil sinabi ni Jesus na dapat nating pasanin ang ating krus at itakwil ang sarili kung nais maging kanyang alagad. Amen? Kaya, magpatuloy kang sumunod sa Diyos. Huwag kumilos ayon sa laman. Kumilos ka sa pagsunod sa Panginoon at palaging ipagkakaloob niya sa iyo ang tagumpay. Siya ang palaging magiging tagapagtanggol mo sa harap ng lahat ng pagsubok. Mapipilitan ang mga tao aminin na ang Diyos ay kasama mo. Mapipilitan silang kilalanin na ang Diyos ang nagtatanggol at tumutulong sa iyo sa gitna ng lahat ng kahirapan. At alam nyo ba, mga kapatid, ang pinakamalaking patotoo na maibibigay natin ay hindi kapag maayos ang lahat, kapag parang tama ang lahat ng nangyayari, kundi ang pinakamalaking patotoo ay kapag kahit mahirap ang mga bagay, nananatili kang tapat, patuloy kang naghahanap sa Diyos na may pag-asa sa Kanya. Amen? Kailangan nating alisin sa isipan ng mga tao na ang buhay Kristiyano ay puro tagumpay lang. Laging maayos ang lahat, hindi palagi. Mga kapatid, madalas tayong dadaan sa katahimikan ng Diyos. Madalas din tayong hindi maiintindihan ng mga tao. Hindi rin natin maiintindihan kung ano ang plano ng Diyos para sa atin. Pero ayos lang yon. Magpapatuloy tayong maging tapat at masunurin, mahalin ang Panginoon. Luwalhati sa Diyos. Gusto kitang ipagdasal ngayon. Kukunin ko dito ang langis ng pagpapahid na kumakatawan sa Espiritu Santo ng Diyos at tayo ay susunod sa salita ng Panginoon. Magdasal tayong may pananampalataya. Sa Marcos 6 sinasabi sa Biblia na ang mga disipulo ni Jesus ay nagpapahid ng langis. Umaalis ang masasamang espiritu at gumagaling ang mga tao. Purihin ang Panginoon. Ito na ang pagkakataon mo kung naniniwala ka sa kagalingan. Kung kailangan mo ng kalayaan, buksan mo ang iyong puso, hayaan mong pumasok si Jesus sa iyong puso. Haleluya! Naniniwala ako sa himala at itataas ko ang kamay ko habang ipinagdarasal ka. Kung gusto mo, ipikit ang mga mata at ilagay ang kamay sa cellphone bilang propetikong kilos. Pararangalan ng Diyos ang iyong pananampalataya. Amen, manalangin tayo, ipikit ang mga mata. Panginoon kong Diyos at aking Ama, nais kitang pasalamatan para sa panibagong araw. Nais kitang pasalamatan sa iyong katapatan at sa iyong salita. O Diyos, ang salitang ito ay malakas na nangusap sa amin ngayon. Ama, madalas kaming katulad ni Dabi. May sakit ang aming kaluluwa, may sakit ang aming katawan, ngunit nakatuon pa rin ang aming mga mata sa iyo, o aking Diyos. May mga taong sumusubok laban sa amin.
Parang gusto nilang bumagsak kami, gusto nilang mapahamak kami. Pero naniniwala ako na ngayon, ang Panginoon ang magbibigay ng tagumpay. Ngayon, ang Panginoon ang hahawak sa aming kamay. Ngayon, ang Panginoon ang magbibigay sa amin ng lakas. Ang lakas na labis naming kailangan para magpatuloy. O aking Diyos, hinihiling ko sa iyo para sa mga taong ito na nadidismaya. Parang wala nang nangyayaring tama para sa kanila. Ama, parang sunod-sunod ang laban sa buhay ng lalaking ito at babaeng ito at hindi nila makita ang anumang paraan palabas. Jesus, itinaas ko ang kamay ko ngayon at sa pananampalataya, hinihiling ko ang iyong awa, aking Ama, sa taong ito. Huwag mong hayaang sumuko o umatras siya, bagkus patuloy siyang lumakad sa iyong mga landas araw-araw. O Diyos at Ama, hinihiling kong palakasin ang napapagod. Dalhin mo ang kagalakan, Panginoon, sa pusong ito na labis na mapait, labis na malungkot, labis na nagdurusa dahil sa mga pagsubok, o Panginoon. Sabi niya, tulad ni David, kung hindi sa mga pagsubok na naranasan niya, hindi siya magiging masunurin o susunod sa iyong mga landas, Panginoon. Marami rin sa amin ang nasa disyerto, dumadaan sa matinding paghihirap, ngunit naniniwala kami na sa mga pagsubok na ito, ang Panginoon ay lumalaban para sa amin. Naniniwala kami na lahat ay nagtutulungan para sa kabutihan ng nagmamahal sa iyo. Naniniwala kami, Ama, na malapit na ang tagumpay at malapit na naming aawitin ang awit nito. At makikilala ng mga tao na ang Panginoon ay kasama namin, na ang Panginoon ang may kontrol sa aming buhay at na ang lahat ay nagdulot ng kabutihan para sa amin. O aking Diyos, ako'y nananalangin para sa kagalingan sa mga sandaling ito, para sa mga taong may sakit, nangangailangan ng himala, na nakatanggap na ng medikal na pagsusuri at hindi iyon naging maganda. Kinakansela ko lahat ng karamdaman at kasamaan laban sa taong ito. Panginoon, baguhin mo at pagalingin mo siya sa lahat ng masamang pagsusuri. Ama, mula ulo hanggang paa. Naway maramdaman niya ngayon ang iyong naglalagablab na apoy at kamangha-manghang presensya sa kanyang puso. O Diyos ko, sinasaway ko sa pangalan ni Jesus, ang bawat espiritu ng karamdaman, bawat demonyong nananahan, naglalagay ng sakit, nagdadala ng karamdaman, nagdudulot ng kakulangan ng kapayapaan, ng pang-aapi, ay aking sinasaway. Sa ngalan ni Jesus, Panginoon ko, hinihiling ko na pagalingin at palayain mo ang iyong mga anak ngayon mula sa sama ng loob, pang-aapi at kakulangan ng pagpapatawad. Tulungan mo siyang magpatawad sa mga nakasakit sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko sa iyo, Ama ko, ilagay mo, Ama, ang pagmamahal at ang hangaring ipagdasal kahit ang aming mga kaaway. Huwag mo kaming hayaang mahawa ng kasamaan, kundi bigyan mo kami ng kaligtasan mula sa lahat ng masamang hangarin ng iba, Ama. Sa larangan ng pananalapi, tulungan mo rin ang taong ito na makalaya sa mga utang. Maraming tao, Ama, ang nalulungkot dahil di nila makita ang solusyon o bukas na pintuan. Hinihiling ko, Panginoong Jesus, na buksan mo ng maluwang ang mga pintuan. Pumarito ka at tuluyang baguhin ang kalagayan ng taong ito upang makaalis siya sa comfort zone at magkaroon ng bagong estratehiya, bagong sigla para gawin ang anumang kinakailangan. O Panginoong Jesus, hinihiling ko na gumawa ka ng himala upang ang taong ito ay makapagpatotoo sa aking channel na ikaw ay gumawa ng dakilang bagay. Simula ngayon, simula sa panalangin ito, Ama, tinatatakan namin ang sandaling ito na may pananampalataya sa iyo at nagpapasalamat kami sa iyo. Ayon kay Jesus, kapag humiling tayo at naniniwalang natanggap na natin ito, mangyayari ito sa atin. Kaya naman, nagpapasalamat na ako sa iyo, aking Ama, para sa panalangin ito. Sa resulta, sa lahat ng pintong binuksan mo dito ngayon at sa kagalingan na kailangan ng napakaraming tao. Sa pangalan ni Jesus ako nananalangin at nagpapasalamat na ako sa iyo. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Hallelujah.